Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga malditang sina Trixie at Era ay gagawa ng paraan para pekiin ang mga malditang sina Trixie at Era ay gagawa ng paraan para pekiin ang resulta ng DNA test ni Liles at Meredith. Magtatagumpay kaya sila? Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney at Law. Sobrang nag-aalala si Tinang na natuklasan niyang si Meredith pala ang tunay na ina ni Lilet. Hindi niya matanggap ito. Iyak siya ng iyak. Sa kabilang banda, malakas ang nerbiyos ni Meredith. Panay ang pag-inom niya ng alak. Kabado sa magiging resulta ng DNA test nila ni Liles. Naniniwala siya na anak niya si Lilet kahit walang DNA test. Pero bilang abogado, kailangan nila ng ebidensya para mapatunayan at madali nila mapaniwala si Lilet na si Meredith nga ang tunay niyang ina. Magkausap sina Spanky at Meredith. In 3 days, I can actually find out if I'm the real mother of Lilet. Sabi ni Spanky, so ano ngayon ang pinag-aalala mo? Sigurado naman tayong anak mo talaga si Lilet. Base na rin sa sinabi ni Ramir. Sumagot si Meredith. What about Ces? Siya ang bumuhay kay Lilet. Ano na lang ang iisipin niya kung malaman niya na yung taong kumapi at nanglait kay Lilet ay isang totoong nanay niya? Hindi ba maaaring hindi niya ipagkatiwala sa akin ang anak ko? O kaya siraan niya ako kay Lilet? Alam kong open-minded si Lilet. Pero kapag na-brainwash na siya ng mismong kinagisnan niyang ina, baka hindi na ako makalapit pa kay Lilet. Ayokong mangyari yun. Ramdam ni Spanky ang pagdududa ni Meredith na magalit si Ces sa kanya. Samantala, nagsasagawa na nga ng mga hakbang sina Trixie at Era. Kinontak na ni Trixie si Marvin, ang medtech na may hawak ng mga specimen na Lilet at Meredith. Magbabayad kami ng kahit magkano, basta siguraduhin mo lang na negative ang magiging resulta nito. Makakaasa ba kami? Sumagot si Marvin. Yes ma'am, makakaasa po kayo. Gagawin ko po ang pinag-uutos ninyo. Isang gabi umuwi si Era na masaya, nakainom. Nag-celebrate sila ni Trixie sa isang bar. Napansin ni Meredith na late na umuwi si Era. Nagising si Meredith sa mahimbing niyang pagkakatulog. Era, pwede ba tayo mag-usap tungkol kay Lilet? Alam kong marami kayong hindi na pagkakasunduan pero nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang tapusin na natin ang pakikipag-away kay Lilet? Dahil kapatid mo siya, lalabas na ang resulta ng DNA test. Nagalit si Era. Kapag naririnig niya ang pangalang Lilet ay para siyang may allergy dito. Lalo upang marinig niya nakikiusap ang nanay niya na makipagkasundo kay Lilet. No, Mati, Lilet and I will never be sisters. You'll see, nagtaka si Meredith. Kapatid mo si Lilet. May resulta na ang DNA bukas. Pero bakit parang hindi ka naniniwalang kapatid mo siya? Bakit parang siguradong sigurado ka? Napaatras si Era. Nagpalusot ng dahilan. Dahil kilala nating magaling magpalusot si Lilet. Alam nating lahat kung gaano siya kagaling magmanipulate ng katotohanan. Kahit ang mali nagagawa niyang tama. Sumagot si Meredith. Pero hindi niya alam na may ginagawa kaming DNA test. Wala siyang kinalaman sa kung ano ang magiging resulta nito. Galit si Era. Dahil kumakampi sa kanya ang lahat ng pagkakataon. Ewan ko ba kung anong swerte ang meron ng Lilet na yan. Ang swerte naman niya kung magiging nanay ka rin niya. Pero kung ano man ang lumabas sa DNA test, tanggapin na natin yan. Huwag na nating ipilit pa na maging kapatid ko si Lilet. Nag-walk out na nga si Era at dumiretso na sa kwarto niya. Sa sobrang pag-aalala ni Tinang, nakahalata na ang pamilya niya sa kinikilos niya. Nilapitan na siya ni Emong. Ate, kung ano man ang pinoproblema mo tungkol kay Lilet, huwag mo nang damdamin. Malakas si Lilet, alam natin yan. Nakatitig sa kawalan si Tinang. Nilapitan din siya ni Lani at ng pamangkin. Ate, malawak ang pag-iisip ni Lilet. Kung ano man ang problema, sigurado naman tayo na ikaw pa rin ang priority niya. Nagsalita si Tinang. Wala naman akong hinangad kay Lilet kundi ang matupad ang mga pangarap niya. Pero hindi ko akalain na ang isa sa mga pangarap niya ay maaaring makapagtibag ng relasyon naming dalawa. Sabi ni Lani, walang matitibag ate, magtiwala ka. Niyakap ni Tinang si Lani. Umiiyak siya. Natuloy na rin ang confidential case ni Lilet.
Papunta sila ni Esther sa probinsya kung saan naninirahan ng anak niya na tinatago sa kanya ng ama at ng asawa nito. Habang nasa biyahe ay nagbabala ang nanay ni Esther. Siguraduhin mo na walang lalabas na kwento tungkol dyan sa pagkakaroon mo ng anak. Star, huwag mong sayangin ang pinaghirapan natin magmula ng bata ka. Nakikinig lang si Esther sa pangaral ng nanay niya. Parang nagdadalawang isip na siya. Kasama niya si Lilith. Nagtanong na si Lilith, Esther, sigurado ka ba na kaya mong patunayan na hindi mo kagustuhan na mawalay sa'yo ang anak mo? Nalulungkot si Esther dahil nung kabataan niya ay hinayaan niya na mawalay siya sa anak niya kapalit ng kasikatan niya bilang artista. Naiisip tuloy ni Lilith nung panahon na iniwan din siya ng nanay niya. Naiisip din kaya ng nanay niya na hanapin siya at kung mahanap na siya, gagawa ba ang nanay niya ng paraan para ipaglaban nito na makita at makasama ang anak niya kagaya ng ginagawa ni Esther ngayon? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lilith Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.